Magandang araw mga kaibigan. Alam niyo ba, sa dami-dami ng mga naririnig natin na iba't ibang klase ng balita ngayon tungkol sa buhay ng ibang tao, mga nangyayari sa bansa natin, sa iba't ibang mga lugar. Ngunit alam niyo ba mga kaibigan na merong isang napaka-importante, pinakamagandang balita na kailangang marinig ng bawat isa sa atin, sa bawat sulok ng sanlibutan at mundong ito. Ito ay ang full gospel o ebanghelyo mula mismo kay Jesucristo. Ito ang mensahe ng pag-ibig, pag-asa, kaligtasan mula mismo sa Diyos. Ngunit mga kaibigan, bago ko ibahagi ang magandang balita, nais ko munang ihayag sa inyo ang masamang balita. At ano iyon? Sabi sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo, mayaman man, mahirap, mabait man, o hindi, bata, matanda, lahat tayo nagkasala laban sa Diyos. At sabi pa sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, ang kasalanan ay may kabayaran. At ano iyon? Kamatayan. Hindi lang physical na kamatayan itong katawan natin, kundi eternal death o yung walang hanggang kahit pagkahiwalay natin sa Diyos. Pero kaibigan, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, sapagkat mahal tayo ng Diyos. At ito yung magandang balita, kaibigan. Sabi sa Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa ganito, nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Isipin mo yun, kahit makasalanan tayo, makasalanan ka, pinili pa rin tayong mahalin ng Diyos. Hindi natin nagawang maabot ang kaluwalhatian ng Diyos, kaya tayong inabot niya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pinadala niya si Jesus, ang kanyang bugtong na anak, para bayaran ang kasalanan nating lahat. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3-4, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ibig sabihin, hindi lamang nanatiling patay si Jesus, muli siyang nabuhay. Pinatunayan ni Jesucristo na siya ay anak ng Diyos. Tinalo niya ang kasalanan at kamatayan para iligtas tayo sa kaparusahan ng kamatayan, ialis tayo sa pagkaalipin ng kasalanan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon kaibigan, ito yung tanong ko, o ito yung tanong ng lahat, paano mo matanggap ang kaligtasan at buhay na walang hanggan? Sabi sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipahahayag mo sa iyong labi na Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sabi pa sa Ephesians chapter 2 verse 8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito hindi mula sa iyong sariling kaloob. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Kaya malinaw mga kaibigan, hindi sa gawa, hindi sa relihiyon, kundi sa pananampalataya lamang sa Panginoong Jesus. Dapat lang natin gawin ay magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ngayon kaibigan, kung gusto mong gawin yan, ngayon maaari kang manalangin ng taos puso. Hindi ito mahika, ito ay tanda ng iyong paniniwala at pagsuko ng iyong buhay na iyong sarili sa Kanya. Sabayan mo ako manalangin. Panginoong Jesucristo, naamin ko po na ako'y makasalanan, Panginoon. Tinatanggap ko po, Panginoon, sa aking buhay. Tinatanggap ko po ng buong puso at ako'y naniniwala ng buong puso, Panginoon, na kayo'y namatay at muling nabuhay para sa aking kasalanan, Panginoon. Panginoon, sa sandaling ito, tinatanggap ko po kayo sa aking buhay. Nawa, Panginoon, ay kayo maghari na, Panginoon, sa aking buhay sa sandaling ito. Maraming salamat po, Panginoon. Sabi sa John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya kaibigan, tandaan mo, kaligtasan na hindi gantimpala sa mabubuting gawa. Ito ay regalo ng Diyos sa sino mang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ito ang tunay na simula ng iyong buhay kasama si Kristo. Buhay na may layunin, kapatawaran, pag-ibig at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Amen.